Bantayan ninyo ang inyong sarili. Lagi kayong maging mahinahon. Pagdating sa pera, huwag kayong makikipag-away. Lahat ng nawala sa inyo ay aking ibabalik. Pagtiwala kayo sa akin. Amen. Good morning mga kapatid. Katulad ng narinig natin sa Panginoon na lagi tayo maging mahinahon. Sapagkat ito ang susi. Ito ang susi ng pagtatagumpay. Patience. Patience is a virtue. Bakit tayo dumadaan sa maraming pag-uusig? Bakit tayo dumadaan sa maraming kapighatian, kahirapan, mga tiisin? Para gumawa ang Diyos sa atin ng espiritu ng pagtitiis, ng patience. Para malampasan natin lahat. Kasi pag nasanay ka na sa pagtitiis, sisiw na lahat ng bagay. Kasi yun ang ginawa ng Panginoon. Tiniis niya ang lahat ng bagay, ang Panginoong Isus. Sa daming dinaanan ng Panginoong Isus na tiis niya hanggang sa matapos na yung tungkulin, yung misyon. Ganoon din tayo. Meron tayong misyon eh. Ang misyon natin, humayo at manatili ang ating mga bunga upang kung ano man ang ating hingin sa Panginoon, ibibigay niyo sa atin. Kasi itong huling araw na to, babanatan tayo. Yung bautismo sa apoy, kikilusyon. Bakit? Kasi kailangan maglinis ang Diyos eh. Bakit? Dadali na tayo sa langit eh. Alam ka naman, magsama siya ng madumi doon. So, para siyang uupong maglalaba. Di ba pag nung araw, yung mga old school na paglalaba, di ba, minsan nandun sila sa batis. Pukusutin ng todo yung damit, di ba? Tapos pag may madumi, papaluin ng palo-palo. Di ba? Hanggang sa lumabas yung banel, yung katas ng damit, ganun din tayo. Yun ang bautismo sa apoy. Lalabhan ka, tapos pag marumi ka, gagamitan ka ng palo-palo. Papaluin ka para ma-realize mo yung mga mali mo. Bakit? Lilinisin ka eh. Kaya mapalad kayo pag kayo inuusig. Mapalad kayo pag dumadaan kayo sa maraming kapighatian, maraming kahirapan, tiisin. Hindi lang dun eh, pati sakit. Isa yan eh. Isa yan sa titiisin natin, sakit. Kasi ang katawan natin, vulnerable yan sa sakit eh. Mali lang yung kinakain mo, magkakasakit ka na. Pinabayaan mo yung katawan mo, magkakasakit ka na. Pero dahil sa awa ng Diyos, nandun siya eh. Kasi alam niya na hindi natin kaya ang lahat eh. Kaya nandun siya para yung mga bagay na hindi natin kaya, siya ang gagawa. Do your best to the Lord. And He will give the rest. Gawin mo yung talagang the best na maibibigay mo at ibibigay ng Diyos naman yung the best na hindi mo naibigay. Siya, marami tayong kapighatian pero ang kagandahan ng mga kapatid, iniligtas tayo ng Diyos sa lahat. Tingnan niyo ang buhay niyo ngayon. Kung hindi kayo may sakit, inuusig kayo. Wala naman kayong ginagawa masama. Nasa opisina ka, nagtatrabaho, galit sa'yo yung boss mo. Samantalang ang bait-bait mo na. Samantalang talagang galaw, work ka lang din. Work and go home ka lang. Tapos galit pa sa'yo yung boss mo, wala ka namang ginagawa masama. Bakit? Ipini-persecute ka ng demonyo. He is the persecutor and the accuser of the brethren. Kaya mapalad yung inuusig sa inyo dahil sa katwiran. Dahil kay Kristo. Dahil Kristiyano ka, kaya kayo inuusig ni Satan. Bakit? Hindi niya kaya Diyos eh. Si Michael nga lang, hindi kaya ni Lucifer eh. Diyos pa. Lagi siyang talo kay Michael eh. So, para siya manalo, saan siya pupunta? Sa nilikha ng Diyos ng mga tao. So, gaganti siya sa mga nilikha niya mga tao para makaganti siya sa Diyos. Eh, hindi naman siya pwedeng parusahan agad ng Diyos eh. Kasi kung paparusahan siya ng Diyos kaya dali sa impyerno, dadalhin din lahat ng mga hindi sumusunod sa impyerno. So, hindi na magaganap ng Diyos yung patience. Kasi ang Diyos, magtitiis siya na magtitiis hanggang sa makumpleto na yung bilang ng hentil eh. Hanggang sa matapos na yung buong plano niya. Tapos na plano eh. Nakasulat na, it is written, it must be done eh. Sinusunod-sunod na lang natin ang mga sunod-sunod na pangyayari. Nasa revelation na tayo ngayon eh. So, unti-unti na natin mararanasan ang lahat ng mga signs of the coming of Christ. Pero bago dumating yun, maraming kapighatian. So, kailangan magtumibay ang ating kaluluwa. Bakit kailangan tumibay ang kaluluwa? Kasi yung ating pag-iisip, hindi siya mahinahon. Madali siyang matigatig. Makarinig ka lang ng pangit na balita, natitigatig na isip mo eh.
So, kailangan matraining tayo maging payapa. At sabi ng message kanina, maging mahinahon ang inyong pag-iisip. Paano? Practice. You have to practice peace. At kapag punong-puno na isipin mo, gamitin mo na yung paraan ng Diyos. Yung tinatawag na inhale, exhale. Alam niyo ba yung buntong hininga? Di ba ang buntong hininga? Yung inhale, exhale, dahil pagod ka na. Alam niyo ba yung buntong hininga na pag-alaman ng mga scientists at doktor, it is the cooling of the brain. Kapag pala ikaw ay bumubuntong hininga, naku-cool down ng brain mo. Eh di laki kang maging bumuntong hininga, ano yun? Inhale, exhale. Because if you inhale, there is life. And when you exhale, there is also life. When you breathe, there is life. And God is life. So breathe lang tayo mga hihinga ka lang, mabuhay ka lang. Mabuhay ka lang. Wala ka naman dapat nang intindihin pa eh. Manatili ka ng buhay na nagtataguyod ng kalooban ng Diyos. Siya na ang gagawa ng lahat ng bagay. Pinatitibay tayo ng Diyos sa mga ganyang paraan. Basahin natin yung pagpapatibay. Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Hindi sinabi ng Diyos na kaunting kapighatian, maraming kapighatian. Pero hindi magsisinungaling ang Diyos. So marami, bakit na pinahihintulutan? Na usigin tayo, apihin tayo. Kasi nasa teritoryo tayo ni Satanas. Pinababayaan tayo. Bakit si Job pinabayaan ng Diyos na tirahin ni Satanas? Para magkaroon ng patience si Job at nagtagumpay si Job. Ibinigay ko Job, double portion ng nawala sa kanya. Lahat-lahat, pinagpala siya. Hanggang sa bandang huli, pinagpala siya. Talo naman yan si Satanas. Sa umpisa lang yan eh. We are always the winner. Tayo lagi ang panalo sa bandang huli. Parang pelikula lang yan ni Fernando po. Golpe sarado nung umpisa, aping-ape. Pero pagkatapos to, siya nananalo. Ubus yung kalaban. Kahit siyang katerba yung hapon, patay lahat eh. Kahit ang daming member ng mga sindikato, patay lahat eh. Ganon din tayo eh. Sa bandang huli, patay lahat yan eh. Pero sa umpisa, mabubugbog ka. Ikaw ang bida eh. Hindi ka naman kontrabida eh. So, bubugbugin ka ng kontrabida. Sino ba bubugbugin ng kontrabida? Eh, di yung bida. Alam ka naman, bugbugin ng bida yung kontrabida. Sa huli na yon, ang bubugbog sa kontrabida, hindi rin ikaw eh, ang Diyos. Kasi yan ang palatandaan eh. Sabi sa 2 Thessalonians 1:5. Pumipiyok pa parang binata. Napakaraming kapighatian mga kapatid. Napakaraming paghihirap. Napakaraming tiisin. Napakaraming tribulasyon ang dadaanan natin ngayon. Bakit? Kasi hindi ka iiwan sa Great Tribulation. So ang tribulation natin ngayon, ano gusto mo? Yung 7 Great Tribulation o yung ngayon tribulation mo? So lahat ng mga anak ng Diyos ngayon dumadaan sa tribulation. Mga kapighatian, kahirapan, para magkaroon ng sakdal na gawa upang yung pagtitiis gumawa ng isang ganap na gawa. At maging perfect ang pagsunod natin. Bakit? Natiis mo eh. Pag natiis mo isang bagay, inulit na naman, matitiis mo na naman. So bibigyan ka na naman, titiis mo na naman. Hindi naman mananalo yan si Satanas eh. Ang ginagawa lang ni Satanas, mag-udlot, harangan. Pero sa bandang huli, talo siya. Akong guluhin niya si Satanas. Alam nyo, yung kapag may bumabaksak talaga, halimbawa may ginagawa ako, nahulog, hindi ko na hinahanap, itatago eh. Itatago. Eh kung maghahanap ka, maiinis ka lang eh. Lalabas naman yan eh. Napakaraming beses na yan mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, pag may nawawala sa inyo, huwag niyong hanapin, makikita mo. Pero pag hinahanap mo, hindi mo makikita. Katulad ng pag-iibanghelyo natin ng araw. Hanap tayo ng hanap ng mga tupa, wala tayong makita. Nung hindi tayo naghanap, nagkaroon ng member ng tupa. Ang Diyos na nagbibigay. Ready lang tayo sa pagtanggap. At tayo naman mga tupa, manatili naman tayo magpakabanal-banal. Kasi kapag ikaw inuusig na, gumadaan ka na sa maraming kapighatian, yun ang tanda ng pagpasok mo sa langit, at yung umuusig naman sa yun ang tanda ng pagpunta nila sa impyerno. Basahin natin ha. 2 Thessalonians 1:4-5. Ano ba't kami sa aming sarili nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya, pagtitiis din.
So habang tayo sumasampalataya, dadaan tayo sa kahirapan para makapagtiis. Hindi lang pananampalataya. Ang mga demonyo sumasampalataya pero nakatiis ba? Hindi nga nakatiis si Lucifer eh. Lumantad yung tunay na kulay niya eh. Eh tayo hindi, nasa atin ang Espiritu Santo at alam ng Diyos ang kahinaan natin. At hindi tayo pababayaan niya. Siya ang magtatapos at bubuhat ng krus natin araw-araw. Ano pat kami sa aming sarili, nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia na dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. So inyong tinitiis, so ibig sabihin, titiisin talaga natin. Ang solusyon doon, tiisin mo dahil kaya mo. Binigyan ka ng bunga ng Espiritu ng mahabang pagtitiis. Bakit mahaba? Bakit? Mahaba din ang pag-uusig eh. Mahaba din ang kapighatian. Marami. Kaya mahabang pagtitiis binigay para magtagumpay tayo. Na isang tandang hayag. O yan, reveal ang tanda ha. Mayroong tandang inihayag ang Diyos ng matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito nagbabata rin naman kayo. Lahat ng mga apostol, name it, sino sa mga apostol lang hindi inusig? Hindi nga lang recorded sa Bible yung iba. Yung iba recorded sa mga factual events sa history. Pero wala kang makikitang anak ng Diyos na hindi inusig. Pag ikaw hindi ka inuusig, taga-sanlibutan ka. Sapagkat si Satanas, ang hari ng sanlibutan. Siya ang Diyos ng sanlibutan. Teritoryo niya to eh. So siya nag-ahari dito. Kaya niyang gawin kahit ano. Alipin niya lahat ng presidente. Lahat ng presidente, yung United Nations, yan ang tool niya eh. Yan ang ginagamit niya. Lahat ng presidente, hawak niya lahat yan. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa atin, idalangin niyo yung namumuno sa inyong mga hari para makapamuhay kayo ng tahimik. Kaya lagi natin ipinagpipray every Thursday si Bongbong, lahat ng Supreme Court Justices, lahat ng namumuno sa bansa, na namuno ng wastong pamumuhay, sila ng karunungan. Para sa atin yun. Para makapamuhay tayo ng tahimik sa Pilipinas. Kasi lahat ng presidente hawak na ni Satanas eh. Ang hindi hawak ni Satanas, iglesia. Kaya inuusig niya ngayon, pinipersecute niya. Nilalagyan niya na kung ano-anong mga kapigatian. Payag naman ng Diyos. Okay lang. Tinan mo ang Diyos, napakamatiisin. Mula sa walang hanggan, nakaupo lang. Ikaw nga, magtiis ka nga na nakaupo lang. Lalo na kung laboy ka. Gala ka ng gala. Tapos pauupi ka, walang tayuan. Tingnan mo nga, kung makakaupo ka dyan na walang tayo, ang Ama. Hanggang sa ibinigay niya ang lahat ng paghahari kay Kristo. Si Kristo tumayo pa nga, sinilip si Stephen eh. Pero ang Ama, wala akong mabasa sa Bible na tumayo eh. Mula sa walang pasimula, siya ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Walang pwedeng maupo doon. So para makaupo di tayo kasama ni Kristo, magtiis tayo mga kapatid. Sabi sa Psalm 37:7. Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. So rest in the Lord. How do you rest in the Lord? Paano ka magpapahinga sa Panginoon? Di sa piling niya, paano ba natin siya nakakasama? Sa pagsamba, sa pamumuhay sa kabanalan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pag tayo sumasamba, nakapagpapahinga tayo. Ito yung rest day. Kaya Sunday is the rest day. Kaya yung Sunday na ginawa ng Diyos na worship day. This is, lahat ng tao halos ang Sunday is the rest day. Kaya lang, binabalutod pa yan ng ibang mga preacher, dapat daw Sabbath day. Ano ba yung Sabbath day? Araw ng kapahinga. Ano ba ito Sunday? O araw ng kapahinga. Ano pagkakaiba doon sa Sunday at Sabbath day? Dapat daw Sabado. Kaya may Sabadista. Pinipilit nila yung gusto nila, hindi ganun eh. Meron pa nga isang Sabbath na gagawin ng Diyos, sabi. Tapat mo nga sa akin. Kaya pala ako, pawis na pawis. Wala sa ano yun. Salamat. So tuloy natin to. Sabi ng Romans 12:12 ang ganito.
magala kayo sa pag-asa. Magmatiisin kayo sa katigatian. Magmatiyagain kayo sa panalangin. Alam mo, ang susi, panalangin. Napakabisa ng panalangin, mga kapatid. Kaya alam nyo, kaya ako na-stroke para maging mapanalangin. Kaya napakabisa kasi talagang wala kang gagawin na hindi mo ipagpe-pray. Yun pa naman ang gustong-gusto ng Diyos, yung maging Diyos siya sa iyo. Kasi Diyos nga siya, pero hindi natin siya nagiging Diyos. Bakit? Umaasa ka pa rin sa sarili mong kakayanan. Iasa mo sa Diyos, surrender all. Kasi sabi, mapalad, yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya ako napilay, kaya napilay si Jacob. Kaya si Job, talagang binagyan ng gano'n para umasa lang siya sa Diyos. Ni hindi nagsalita si Job ng masama laban sa Diyos. Puro papuri pa ginawa ni Job. Si David, wala namang ginawang masama, inuusig siya. Pero nakabuo siya ng salmos, ang katerbang awit. Bakit? Natutunan niyang gumawa ng pagpuri sa pag-uusig sa kanya. Kaya sabi niya sa Psalm 34:4, ang ganito Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sino ba naman hindi matatakot nun araw-araw? Sige, araw-araw ka papatayin. Yung mga nagsisyabu nga, hindi naman papatay, takbo ng takbo, araw-araw Bakit saan ka pupunta? Yung mahabol sa akin, papatayin ako. Puro nakasyabu yun. So si David, araw-araw sa pinapatay ni Saul. Dahil sa inggit, galit sa kanya, mas mahal siya ng Israel kaysa kay Saul Mas gusto ng Israel na si David ang hari, hindi siya di para mawala si David sa landas niya, papatayin niya. Napatay ba niya? Hanggang si David na nga naghari sa buong Israel. Kasi tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo mababayaan ng Diyos kailanman, tandaan niyo yan. Lalo na kung mapanalangin ka, ihabilin mo sa Diyos lahat ng lakad mo, pagtatagumpayan mo. Sabihin mo sa Diyos, lahat ng gusto mo, papapangyarihin niya. Kasi pag nakita na ng Diyos, buo ang tiwala mo sa Kanya, gagawa siya sa iyo. He controls everything Alam niyo yung mga quantum, yung the smallest part of atom. Kontrolado ng Diyos yun, walang malaki o maliit. Buong universe, kontrolado niya. Tayo pa hindi ko kontrolin sa lahat ng proteksyon. Minsan hindi gumagawa ito sa atin, pero nandun siya. He is looking for a distant lang. Nandun siya sa malayo. Pero hindi niya tayo pinababaya. Hindi siya natutulog para sa atin. Kaya pag dumalangin ka, gising agad si Kristo. Kaya kita mo, nung nasa panganib ang mga apostol, di ba? Lulubog daw yung bangka nila di ba ginising nila di ba gising agad? Tapos sabi ni, kayong napakaliit na ba? Di ba kasama niyo ko? Sa dami ba ng problema ng bagyo ng buhay natin? Kasama natin si Kristo. Gisingin mo lang. Papalisin niya lahat ng bagyo ng buhay mo. Di ba inalis ni Kristo yung bagyo? Sunod sa Kanya, ganun din Marami tayong kabigatian. Marami tayong mga pag-uusig. Marami mga pagsubok. Pero lahat yun pagtatagumpayan natin. Sabi dito sa Psalm 34:19, marami ang kadalamhatian ng matuwid. Yung matuwid yung hindi matuwid, marami bang kadalamhatian? Swerte nga sila Bakit? Hindi pa sila dinadala sa impyerno, kaya patuloy silang pasama ng pasama. Kaya sabi, sa huling araw, ang masama, magpapakasama-sama. Ang banal, magpapakabanal-banal. Banal ka ba? Natanggap mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Ikinumit mo na ba sarili mo? Magpapakabanal-banal ka? Babanalin ka. Kasi yun ang nangyari doon sa Meggetong Di ba sabi nung Meggetong, Panginoon, ano sabi ni, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Linisin mo po ako. Sige, gusto ko rin malinis ka. Di ba naging malinis yung Ketong? Ganon din tayo. Pag gusto mo lang magpakabanal-banal, mababanal. Pero uusigin ka ng demonyo. Sabi sa sa 2:13. 2 Timothy 2:13 yata, or 1, hindi ko matandaan. Or 1 Thessalonians 2:13. Ang nagpapakabanal-banal ay uusigin. Bakit? Ayaw ni Satanas na may nagpapakabanal. Bakit? Siya yung hindi nagpakabanal Alam nga naman siya lang ang pumunta sa impyerno, magdadamay siya. Ang hindi niya alam, pinoproteksyonan ng Diyos, yung nilikha niya tao. O mga angel, hindi Kasi yung angel, alam na nila, gagawin nila
Yung buong karunungan, buong kaalaman tungkol, pati nga lahat ng bagay sa lupa, alam nila eh. Lahat ng sikreto sa constellation, alam nila eh. Kaya nga nagkaroon ng astrology, nagkaroon ng magic, nagkaroon ng kung ano-ano kapangyarihan. Galing sa mga fallen angels yan. Alam nila, sikreto lahat niyan. Sikreto ng mga bituin, alam nila yan. Sikreto ng buong universe, alam nila. Kaya alam mo nyo, hindi nyo napapansin, ang ginagamit nila, imbis na Diyos, universe. Sa iyo ang universe. Anong universe? Gawa lang ng Diyos ang universe. Sa Diyos ka umasa, wag sa universe. Meron pa silang law of attraction, law of something like that, na ang universe aayon sa iyo. Hindi, simple lang ang sinabi ng Diyos. Kung ano tinanim mo, di anihin mo. Ang batayan natin, Word of God, hindi karunungan ng mga Hindu. Alam niyo, napakatatalino ng Hindu. Alam nila yung mga sekreto ng yin-yang. Yung mga meditation na yan. Alam nila yan. Tayo hindi, Word of God. Mahina tayo eh. Kaya Word of God ang nagpapalakas. Sila, malalakas sila, kaya nila. Supported sila ni Taning. O kita mo, saan ka nakakita ng taong hinawakan ng buntot ng elepante, hindi makagalaw yung elepante? Gagawin ba ng Diyos yun? Ang gusto ng Diyos, lumaya ang hayop, tapos pipigilan mo. Makita mo yung hawak, yung sa aquarium. Pumapasok sila sa aquarium, parang isda, hindi man lang nalulunod, mamatay eh. Hindi naman isda yun. So nakita mo yung kapangyarihan nila. Meron pa nga tumingin sa araw lang daw titingin para umunlad ang buhay eh. Mabubulag ka dyan. Tignan mo ng araw, masisira mata mo dyan. Pero alam mo mga karunungan na, supported ng demonyo. Tayo hindi eh. Iisa lang ang kapangyarihan binigay, ang Holy Spirit at ang Word of God. Kaya susundin lang natin kung ano sinasabi ng Word of God in the power of the Holy Spirit. Galatians 6:9. Ako. Hindi rin nakatapat. Ang init eh. Hindi ako sanay sa impyerno. Panlangit tayo eh. Doon sa langit, yun eh. Malamig doon, tsaka swabe panahon doon. Sa impyerno, puro initan na, puro apoy na. Galatians 6:9 hanggang 10. Pero basahin na rin natin ang 8. Sapagkat ang nag-ahasik na sa kanya sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. So kapag nabuhay ka sa datihan mong pagkatao, susundin mo gawa ng demonyo. Makasanlibutan ka. So mamamatay kang pupunta ng impyerno pag nanatili kang makasanlibutan. Dadapot ang naghahasik na sa espiritu, ang espiritu mag-aari ng buhay na wala. So ano yung espiritu? John 6:63, ang salita ng Diyos sa espiritu at buhay. So kung ihahasik mo ang espiritu o salita ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng buhay na wala. Pero yung datihang pagkatao, yung dating karunungan natin, dating kabaitan, isasantabi ng lahat yun, patay ka na eh. Yun ang buong turo ng Kristyanismo eh. Hindi na ikaw ang mabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na. At ang buhay na ipamumuhay mo ngayon, sa pananampalataya, ay sa Panginoong Jesus. So yun ang pagiging Kristiyano tunay. Magpapakabanal-banal ang tawag doon. Wala kang susundin kundi Word of God. Hindi karunungan ng tao, hindi yung karunungan ng mga philosopher. Hindi yung Stoicism, hindi yung Confucianism, racism, ang daming sism. Iisa lang, Christianity lang, si Jesus Christ lang ang sagot. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahuran, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So huwag kang titigil, go! Press on to perfection. Pag nararamdaman mong tinatamad ka na, huwag kang tamarin. Pag nararamdaman mo nawawala ka ng gana, huwag kang mawala ng gana. Kasi ang panlaban lang dyan, pag nawawala ka ng gana, di magkaroon ka ng gana. Inaanto ka, hindi matulog ka, nagugutom ka, hindi kumain ka. Ganon kasimple ang kaisipan ng Diyos. Hindi siya komplikado. Hindi malalalim na todo ang aral niya. Madadali lang intindihin. Kahit bata, maiintindihan. Kaya lang nila nahihirapan sila dahil ayaw nilang gawin. Kahit naiintindihan nila, ayaw nilang gawin. Bakit? Bakit ang dami takot na huwag maging Kristiyano? Ang dami daw bawal. Ay yun nga mga bawal na yun ang magbibigay sa inyong pagpapala eh.
Tsaka hindi naman mahirap gawin lahat ng bawal. Sabi ng Virgil 5:3, ang salita ng Diyos ay madali lang napamatok, madali mo masusunod. Bakit? Nagawa na ng Diyos yun eh. Ibinigay na lang ang Holy Spirit para araw-araw magpaalala sa atin. Nagawa na yan ng Diyos. Pagpatuloy mo na lang, go on to perfection na lang. Manatili ang bunga. Sabi sa John 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang. Ngunit kayo hinirang ko. Bakit tayo hinirang ng Diyos? Hindi daw natin siya. Bakit? Alam niya eh. Binigyan ng free will ang mga anghel at lahat ng taong nilikha niya. So para malaman ng Diyos kung sino yung tatanggap na sa Kanya nang magpapakabanal-banal talaga. So nalaman ng Diyos kung sino yung tunay na anak niya, inilagay niya sa aklat ng buhay. Sigurado yun. Mabubura lang yun kung hindi ka susunod sa Kanya. Alam mo na, nasa aklat ka ng buhay, pagpapayag ka pa magbura. Ipagpatuloy mo na yung pananampalataya para sigurado sa langit. Huwag kang sumampalataya na walang kabuluhan. Tulad ng demonyo. Walang kabuluhan yung faith ni Lucifer. Bakit? Hindi naging matiisin eh. Sumuway eh. Bumigay eh. Lumaban pa. Kaya nagkaroon ng kontrabida ang Diyos. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang daming kontrabida. Sa langit na nga, nag-aari ang amay. May kontrabida pa eh. Dito pa sa mundo, kaya kakawawain ka sa mundo, tanggapin mo na, kakawawain ka dito. Baluarte nga ni Satanas to eh. Lahat halos ng tao, aliporis ni Satanas eh. Ang kakampin lang natin dito, kapwa natin Kristiyano. Yung mga Kristiyano kuno, hindi natin alam yun, kung kakampi natin yun. Sabi ng Diyos eh, yung hindi laban sa atin, hindi kakampi natin. Pero yung magsasalita ng laban sa atin, kalaban natin. So hindi mo pa rin alam yung mga Kristiyano na yan. Pag may nalaman mga Kristiyano, hindi natin alam yan kung totoo yan. Ang gawin mo, magpakatotoo sa sarili mo, peke man yan o hindi, wala tayong pakialam. Ngayon, malalaman natin totoo yan, sasangayon sa Biblia yan. Yung aral na itinuturo natin, hindi nila kukontrahin. O, ano yan, kakampi. Kakampi yan. Pag kumontra, kaawa yan. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, inyong talasas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kaya huwag kang magtaka. Ba't ka kinapupuotan ng sanlibutan? Anak ng demonyo yan eh. Alam nga namang alagaan ka ng anak ng demonyo. Kahit nga nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pag anak ng demonyo, kalabang ka eh. Kaya sabi ni Cristo, hindi ako nagdala ng kapayapaan sa lupa. Kung hindi magkakaroon ng away, tulig saan ang ama sa anak, ang anak sa ina, sa tatay, sa mga kapatid. Bakit? Yung mga anak ng diablo natin, hindi tatanggap kay Cristo, ay ikaw na na kay Cristo, aawayin ka niyan. Ano magiging resulta? Awayan yan. Labanan niya ng mga pananampalataya. Kaya hindi ka tahimikan eh. Kasi kailangan mangyari yun para maitanyag ang pananampalataya. Kailangan matutunan natin ang pananampalataya. Pagtibayin mo faith sa iyo, maging matatag ka, maging matibay. Fight a good fight of faith. Ang gagawin mo lang naman, magtiwala sa Diyos eh. Kasi pag nagtiwala, halimbawa, ilagay mo sarili mo sa Diyos ka. Nakikita mo yung anak mo, nagtitiwala ng lubos sa iyo. Di ba gagawin mo lahat? Kasi nagtitiwala sa iyo yun. So, lagi tayong pupwesto sa, halimbawa, mga tao. Meron mga taong nakikita mo gano'n. Lagi ka pupwesto sa pwesto nila. Para maramdaman mo, ma-realize mo, ano kaya ang pakiramdam ng ganito? Yung mga nangungutang na walang mautangan, ako nga pupwesto sa kanila. Ako, makakaawa pala. Nangungutang ako. So, yung nangungutang, pautangin mo. Kasi meron kang empathy, tsaka compassion. Nararamdaman mo yung suffering nila. Gusto mo makibahagi sa suffering nila. Ganun ang gusto ng Diyos eh. Hindi lang yung naaawa ka, wala kang magagawin tulong. Pag naaawa ka, tulungan mo. Yung mga pulubi sa labas, naaawa ka, di bigyan mo. Yung lumalapit sa iyo, di bigyan mo. Kahit magkano, ibigay mo, basta bigyan mo. Yung nangungutang sa iyo, pautangin mo, kahit hindi magbayad. Yung kaya mong ipautang lang. Para pag hindi nagbayad, hindi masyado masakit. Ganun ang buhay eh. Word of God ang batayan natin. Huwag kang babatay sa karunungan mo at katalinuhan mo. Patay ka na eh. Yun ang essence ng Christian. You are dead to self. Kaya sabi, if anyone who wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Kasi hindi ka makakasunod sa Diyos kapag hindi ka mamamatay sa dating pagkatao. Kasi ang makakasunod lang sa Diyos, yung bago. So alam ng Diyos na hindi makakasunod yung dati. Ano ginawa niya? Di born again. Isisilang ka sa isang bagong pagkatao sa salita ng Diyos na hindi namamatay. Kasi walang solusyon eh. Walang solusyon sa tao.
Kaya ang ginawa ng Diyos, iniligtas niya ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Imbis na tayo magbayad, na tayo papako si Kristo na, inako na ni Kristo lahat na ibinilang siyang may kasalanan na walang kasalanan. So solved na. Pinalaya na tayo sa kadiliman, sa kasalanan. So mabubuhay ka na sa kabanalan. So ganito, para simple, inalis ka sa kumunoy. Hindi pwede ka na maglakad. Babalik ka ba sa kumunoy? Hindi na, so magpapatuloy ka maglakad. Hahayo ka. Basahin natin yun, yung John 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. So mag-mature. Di ba yung mga halaman na petal pa lang, yung buto, lumabas, may 2 petal. Di ba? Tapos lalaki yung puno na yun hanggang sa magkakaroon ng bunga. Di ba proseso? So magkakaroon ng bunga yun. Ngayon kailangan manatili yung bunga. Nung una, sanggol tayo. Naging binatilyo, dalaginding, binata, dalaga. Nagmamature tayo na ibinigay sa atin yung espiritu ng bunga ng espiritu. Ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, pagpapahinuhod, katiyaga, mahabang pagtitiis, pananampalataya, at self-control. Ang huling-huli, self-control. Kasi kahit huling-huli yun, alam mo, yun ang mabisa eh. Yung self-control. Kasi lahat ng bagay, pag walang self-control, makakasama. So, lagi lang tayo nasa moderation. Yun na sabi ni David eh, Ama, huwag mo po akong gawing napakayaman. Baka pag mayaman na ako, makalimutan na kita. Huwag mo naman akong gawin dukha. Baka pag ako'y dukha, gumawa naman ako ng kasalanan. Ilagay mo po ako sa moderation. Yung katamtaman lang. So, hindi natin kailangan maging mayaman na mayaman o mahirap na mahirap. Nasa moderation tayo. Nandun tayo sa lugar ng abundant life. Ang abundant life kasi, na-experience mo yung binigay ng Diyos. Halimbawa, binigyan ka ng pera ng Diyos, pag nag-igap at naghandog ka, nabili mo yung lahat ng kailangan, nabayaran mo yung bills, may pera ka pa, para sa iyo na yan. Gamitin mo na yan kasama ng anak mo, mga asawa at mga kapatid mo, anay mo, kumaisa, pagpalain mo sila, gastusin mo yung pera. Ba't kailangan mo tipirin ang buhay mo? Huwag mo titipirin ang sarili mo kasi buhay mo yan eh. Ngayon ka lang mabubuhay. Yung iba, ang tipid-tipid, ipon ng ipon. Nung pala magkakasakit na, ubos din ang naipon. So, live for today. Hindi mo alam ang bukas eh. Mabuhay ka ngayon. Pag may pera ka ngayon, gawin mo yung gagawin mo ngayon. Huwag yung kahapon, tapos na yun eh. Kasi pag inisip mo yung kahapon, sisisihin mo sarili mo. Pag inisip mo yung future, matatakot ka. So, ngayon lang, mabuhay ka lang ngayon. Live for today. Sabi ng Diyos, hayaan mo yung bukas para sa buhay. Let tomorrow worry for tomorrow. Mabuhay ka ngayon na parang bata. Ano yung parang bata? Hindi problematic. Tingnan mo yung mga bata, ang sigla-sigla nila. Tingnan mo yung bagong bigay ng Diyos sa amin na tuta, si Banaya. Paglabas nila, ang sigla-sigla noon. Binigyan kami ng bagong member ng family. Sabi ko nga, dumadami apo ko eh. May apo na naman ako. Si Banaya. Matindi yan, Belgian Malinois yan, Malinois. Pronounce nun, Malinois. Nakita ko spelling, Mali, no, N-O-I-S. Nilagyan ko ng U, Umalinwa. Ay, tama pa, si Banaya, Umalinwa. O yan, paglaki niyan. Pag nandito na si Charm, yung anak ni Jan, magkakasabay ng paglakihan. Ako, best duo yan. Alam niyo yung mga Belgian Malinois? Very protective pala yan, tsaka very active. Ayaw nila nung nakaupo lang, gusto nila galaw ng galaw. Tapos protective. Pag gagalawin ng kahit sinong tao ka, dudumbulin agad, ipoproteksyonan din mo. Kasi alam niyo yung mga aso, ibang magmahal ang hayop eh. Nung ibigay ng Diyos ang pagmamahal sa hayop, buong-buong nagmamahal yan, walang kondisyon. Yun nga istorya ko nga sinabi sa inyo, yung leon, yung si Dionysius nakatulong, idinimanda siya ng amo niya, nagnakaw daw, pero hindi naman, ikinulong siya. Nakatakas siya. Nung pagtakas niya, pagpunta niya sa gubat, may nakita isang leon. Umuungol, nung tignan niya, nakita niya doon sa singit ng pove, meron nakasaksak na parang tinik, nakahoy. Dinilapitan niya, unti-unti, kinausap niya, tapos tinanggal niya yung pagkakaalis niya. Di nakalakad na maayos yung leon. Nung mahuli siya, ikinulong siya. Nung ikinulong siya, ang sabi ng judge, dalhin niya doon sa Den of Lion. Di dinala, ipapakain sa leon. Pagdating doon sa leon, nakakilala siya ng leon, ibig nakainin siya, dinilaan eh. Nung pala, yun yung leon na tinulungan niya. Tingnan mo, hindi coincidence yun.
Kristiyano si Dionysius, natatakot siya sa panahon ng Kristyanismo noon eh. Ano siya, na-accuse siya, hindi naman niya kasalanan. Wala siyang ginawa. Tinulungan niya pa yung leon, tinan mo. Lahat ng gagawin mo sa hayop, alam mo, pag ikaw naging masama sa hayop, magiging masama rin ng hayop sa iyo. Kasi proven sa akin yan, dito sa amin. Meron ditong isang tao, napakasama sa kabayo. Talaga kung latiguhin niya yung kabayo, paanda rin lang nilalatigupan. Laging ginugulpe. Alam mo, dumating yung araw na namatay siya ang nakapatay sa kanya kabayo. Binangga siya ng kabayo, yung karitela. Sinagasaan siya, patay. So kung ano yung tinanim mo, anihin mo eh. Hindi po, kaya magtanim ka na ng mabuti para umani ka ng mabuti. Kaya sabi dito, humayo kayo eh. At manatilian yung, at tupa kung ano man ang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, maibibigay sa inyo. Kasi ito na yung huling araw eh. Ito na yung pagtatapos, graduation eh. So sa graduation ito, maglalaba ang Diyos. Lalabahan niya ang kanyang iglesia. So lalabas ang pagkaginto. Paano ba lumalabas ang pagkaginto? Di ba sa apoy? Kaya bautismo sa apoy. Sino sa atin ang ginto? Dadaan ka sa apoy. Aalisin yung lahat ng chemicals sa iyo. Yung mga mercury, yung mga iba, sulfur, lahat ng chemicals sa ginto, aalisin yan. So matitira ka isang purong-purong ginto, pure gold. Katulad ng pure gold dun sa langit. Yung pure gold dun, tapakan lang natin yun. Pero dito sa lupa, maging pure gold ka na, ibig sabihin, ginto ka talaga ba? Nalinis ka sa lahat ng kasamaan. You are being born again. At ang sino man nakipag-isa kayo dito, isang bago ng nilalang. So mabubuhay ka na sa bagong pagkatao, mga kapatid. Amen.